Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Quintin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Rizal. Sa buhay natin, minsan kailangan tayong makaranas ng mga kakaibang pangyayari para magising tayo sa katotohanan ng mundo. Ito ang naging karanasan ng aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Eryong. Magandang araw po sa lahat. Matagal kong inantay ang pagkakataong ito upang maibahagi ang karanasan ng kaibigan ko. Tubong kaintarisal po ko. Nagtatrabaho sa isang refilling station. Atras po tayo ng ilang taon. Noong mga panahong nangyari ang kasaysayan ng kaibigan ko. Nasa edad 18 kami pareho. At dahil sa bugso ng kabataan, nakakagawa kami ng mga bagay na minsan nagdadala sa amin sa kapahamakan. Aaminin ko, sanggano po ako doon sa aming lugar. Walang kinakatakutan. Kahit mga pulis, ginagawa na lang naming taya sa aming patintero ng buhay. Ito din marahil ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng karanasan ni Eryong. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, nakasalubong namin ang isang matandang lalaking may dalang galon ng tubig. Hirap na ito sa paglalakad. Dagdag pa ang bigat ng mga bagay na dala. Nagpresenta akong tumulong dahil naawa ako. Yun nga lang, minasama ng mga taong nakakita ang ginawa ko. Kesyo baka daw pagtripan ko na naman yung matanda. O hindi naman kaya may gawin na naman akong hindi maganda dito. Naku Manong, huwag niyo nang pansinin yung mga taong yan. Naiinis lang po sila sa akin dahil mas pogi ako sa kanila. Tara na po, ihatid ko na po kayo sa bahay ninyo. Wika ko sa matanda sabay kuha ng dalang galon. Naku, kahit kailan ka talaga Quintin. Masyado ka mabait Hindi mo ba naririnig yung sinasabi ng mga tao? Masama na nga para sa kanila ang ginagawa mo, itutuloy mo pa din? Amin na nga yan. Tugon ni Eryong. Matapos ay tinapon papalayo ang galon ng matanda. Nako, anong ginawa mo? Inuming tubig ang laman ng galon na yon. Nga paano ka bang bata ka? Wika na matanda. Kagad ko namang itinulak si Eryong palayo. Putya pare, ano ka ba naman? Masama na nga yung tingin ng tao sa atin. Dinagdagan mo pa? Umayos ka nga Eryong. Lolo, pasensya na po kayo dito sa kasama ko Papalitan ko na lang po ang tubig ninyo. Sandali lang ho Wag na. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kung hindi kayo dumating, hindi naman sana mangyayari ang ganitong gulo. At ikaw namang bata ka. Tandaan mo, darating ang panahong pagbabayaran mo lahat ng kasamaang ginawa mo sa kapwa mo. Wika na matanda. Lalo namang nagalit si Eryong sa sinabi nito. Sinugod ang matanda. Hindi ko naman nagawang awatin pa ang kaibigan ko. Biglaan ang mga pangyayari. Nasisiraan ka na ba ng bait Eryong? Matanda na yan Bakit mo pa sinuntok? Habang inaawat ko si Eryong, isang lalaki ang lumapit sa amin at nagsalita. Ay, kayong dalawa, kung wala kayong gagawing mabuti, huwag niyong pagdiskitahan yung matanda. Wika ng lalaki. Humingi ako ng paumanhin. Kaso lang talagang mainit ang ulo ni Eryong na mga sandaling yon. Anong sabi mo? Huwag kang makialam dito Di mo yata ako kilala Wika ni Eryong.
Ganon din ang sasabihin ko sa'yo, bata. Huwag masyadong matabil ang dila mo. Baka lalo ka lang mapahamak. Habang may panahon ka pa, umalis ka na dito. Muling wika ng lalaki. Dali-dali kong hinila palayo si Eryong. Dahil unti-unti nang nagkumpulan ang mga tao. Paniguradong pagtutulungan kami ng mga ito kapag hindi pa kami umalis. Ano ka ba naman, pare? Bakit mo naman ako inawat? Ikaw na nga tong pinagsasabihan nila ng masama eh. Wika ni Eryong. Alam ko pare, pero hayaan mo na lang. Hindi na natin mababago yung tingin ng mga tao sa atin eh. Tayo na lang ang umiwas. Ang hirap sa'yo. Masyado kang mabait eh. Diyan ka na nga. Muling wika ni Eryong. Napailing na lamang ako sa sinabi ng kaibigan ko. Pero kung tutuusin, tama naman siya sa mga sinasabi niya. Hinahayaan ko lang na pag-isipan at husgahan ako ng ibang tao nang hindi nakikita ang totoong layunin. Kagad na din ako umuwi sa tahanan at kagaya ng inaasahan, napuno na naman ng pangaral ng nanay ang tenga ko. Pero kagaya ng dati, hindi ko na lamang ito pinapansin. Dire-diretso kong pumasok ng kwarto para matulog. Kinabukasan, pagising dire-diretso na ako sa junk shop kung saan ako nagtatrabaho bilang pahinante ng truck na naghahakot ng mga kalakal na dinadala sa tondo. Ngunit laking pagtataka ko, wala si Eryong. Kadalasang nauuna pa sa akin sa pagpunta sa trabaho. Kadalasang nauupo sa kapihan. Pero sa pagkakataong yun, hindi ko siya nakita sa paligid. Nagtanong-tanong na din ako sa mga kasamahan ko. Pero walang nakakita kay Eryong. Lumipas na ang buong maghapon. Hindi pumasok ng trabaho ang kaibigan ko. Kinagabihan, pinuntahan ko din ito sa tahanan. Laking gulat ko. Sinalubong ako ng tanong ng nakakatanda nitong kapatid. Wala naman pong ibang pinupuntahan si Eryong eh. Kung hindi siya papasok sa trabaho, sa bahay ang diretso niya. Pero doon na po ako galing, kuya eh. Wala po siya doon. Wika ko sa kapatid. Saan naman kaya nagsuot ng taong yun? Sige, mauna na ako ah. Hahanapin ko na lang si Eryong. Wika ni Kuya Karding. Sasamahan na kita, kuya. Nag-aalala din po ako sa kanya eh. O sige, ikaw ang bahala. Inikot namin ang buong barangay pero talagang hindi namin mahanap si Eryong. Wala din akong alam kung saan ito nagpunta. Kaya lalo kong nag-alala. Kung hindi nyo na itatanong, may kapansanan si Eryong. Bigla na lang itong nawawala ng malay at tinaabot ng ilang minuto bago ito bumalik sa ulirat. Hindi ako mapakali ng gabing yon. Kaya pinili kong magpatuloy sa paghahanap. Pinuntahan ko ang mapunong bahagi ng aming lugar. Hindi ako gumagawa ng anumang ingay dahil may ilang bahay din sa lugar at baka mapagkamalan pa akong magnanakaw. Inilawan ko sa gawing dulo at naaninag ang taong nakadapa sa tabi ng kanal. Dali-dali kong nilapitan. Napagtanto kong si Eryong nga ang taong yon. Kagad kong binuhat ang kaibigan ko para dalhin sa kanilang tahanan. Nakasalubong ko si Kuya Nardo. Naghahanap din pala ito kay Eryong. Mukhang kailangan natin siyang dalhin sa ospital ah. O sige, Quintin. Mukhang masama ang lagay nito eh. Buti na lang at nakita mo siya. Isinakay namin sa tricycle si Eryong at pagkarating sa ospital, inasikaso ito ng mga doktor. Wala naman silang nakitang problema. Ayon pa sa mga ito, mahimbing lamang natutulog si Eryong. Dahil ligtas naman ito, nagpaalam na din ako kay Kuya Nardo
nauuwi. Kinabukasan nalaman kong inilabas na siya ng mga magulang sa ospital. Pagkagaling ko sa trabaho, kaagad akong pumunta sa bahay nila Eryong. Nakahiga ito sa kama. May isang matandang lalaki ang nakaupo at nagpapagpag ng dahon sa katawan nito. Napag-alaman kong pinapatig na nila sa albularyo si Eryong. Ilang minuto natapos na ang albularyo. Kinausap nito ang mga magulang ng kaibigan ko. Ayon sa manggagamot, kinuha ng isang mangkukulam ang kaluluwa ng kaibigan ko. Hindi ako naniniwala sa mga gantong bagay. Pero ng mga panahong yun, ako mismo ang nakapagpatunay na totoo ang sinasabi ng manggagamot. Nilapitan ko si Eryong. Humihinga pa ito na parang natutulog na mahimbing. Ayon din sa manggagamot, isang sumpa ang binigay ng mangkukulam. Hindi basta matatanggal ang sumpang yon dahil kailangang may mag-alay ng buhay. Ngunit wala sa mga kamag-anak ni Eryong ang may lakas ng loob para gawin yon. Maging ako bilang kaibigan, aminadong natuduwag na gawin ang sinasabi ng albularyo. Dahil dito, matagal akong hindi nagpakita sa pamilya ni Eryong. Hanggang sa inabot ng halos 2 taon, hindi ko siya pinuntahan. Hanggang sa nakasalubong ko sa daan ang albularyong tumingin sa kanya. Akmang lalapitan ko na sana, ngunit bigla itong lumiko sa mga kalalakihang nakaupo sa tindahan. Hindi na ako tumuloy. Sinabi sa sariling sa ibang araw na lang ako magtatanong. Ngunit nang mapadaan ako sa tindahan, dinig na dinig ko ang sinabi ng matanda. Aba, hindi pa din pala nila inililibing yung binatang sinumpa ng mangkukulam ano. Sinabihan ko ng sumuko na lang sila dahil wala nang lunas ang sakit na yon. Pero ang totoo, kaya ko naman siyang gamutin. Pero syempre, kailangan nilang magbayad. At base sa obserbasyon ko at sa pamumuhay nila, wala silang ganong kalaking halaga. Wika na matanda. Biglang kumulo ang dugo ko sa sinabi ng albularyo. Dali-dali akong naglakad papasok ng tindahan. Walang sabi-sabing hinila palabas ang matanda. Walang iya ka, matanda ka. Paano mo nagawa yun sa pamilya ng kaibigan ko? 2 taon silang nag-antay. Wika ko sa matanda. Habang nagsasalita, patuloy kong sinusuntok ang mukha ng manggagamot. Sinubukan din akong awati ng mga kalalakihan, pero hindi nila magawang lumapit dahil sila naman ang pinagbabalingan ko. Hindi naman sa pagmamayabang. May kalakihan ang katawan ko. Matangkad din akong tao. Sa taas na 6 na talampakan. Dahil dito kinakatakutan ako ng mga tao. Hindi ko mapigilan ang galit ng mga sandaling yun. Lalo pat naiisip kong dahil walang pambayad ang pamilya ni Eryong, hindi na niya ito gagamutin. Tama na yang, Quintin. Mapapatay mo na ang taong yan. Lalo lamang lalala ang kaso mo. Halika't sumama ka sa akin. Wika ni Kapitan Simon. Kaagad naman akong sumunod sa kapitan. Imbes na dalhin ako sa barangay, laking gulat ko dahil papunta kami sa kanilang tahanan. Ano bang ginagawa natin dito, Kap? Tanong ko sa kanya. Maupo ka lamang sandali at kukuha ako ng maiinom para kumalma ka. Saka natin pag-usapan kung bakit ka nandito. Tugon ng kapitan. Ilang sandali lumabas na si kapitan na may bitbit na isang pitsyel ng malamig na tubig. Alam mo, Quintin, dapat hindi mo na pinatulan pa yung albularyong yon. Mapapahamak ka lang sa ginawa mo.
Wika ni Kapitan Simon. Kasi naman Kap, may magagawa naman pala siya eh. Bakit hindi niya pa ginawa? Tugon ko sa kanya. At naniniwala ka naman sa sinabi niyang mapapagaling ang kaibigan mo. Huwad namang gagamot ang taong yon at marami nang nagreklamo sa kanya. Kung ganun po Kap, hindi totoo yung sinasabi niya tungkol kay Eryong? Ganun na nga, Quintin. Hindi totoong walang magagawa para magising ang kaibigan mo. May paraan pa, Quintin. Halika't samahan mo ko sa Angono at may susunduin tayong manggagamot. Muling wika ng kapitan. Dali-dali akong tumayo. Sumunod ako kay Kapitan Simon. Bigla akong nabuhayan ng loob dahil sa wakas, magigising na ang kaibigan ko. Habang nasa daan, hindi ako mapakali. Lalo pat napakabagal ng takbo ng trapiko ng mga sandaling yon. Laking pasasalamat ko na lang nang huminto na ang sasakyan. Sinabi ni Kap Simon na naroon na kami sa bahay ng sinasabi niyang manggagamot. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Hindi ko na naitanong ang pangalan nito, kaya tawagin na lang natin siya sa pangalang Julio. Alam mo bang 2 taong kitang inantay na pumunta dito? Wika ng matanda habang nakatitig sa akin. Nagtaka naman ako sa sinabi nito dahil alam kong ngayon lang kami nagkita at nagkausap. Hindi pa. Ngayon ang unang pagkakataon. Kaya makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ang binatang nakahiga sa kwarto niya, hindi na ang kaibigan mo. Teka, paano niyo pong nalaman, Manong? Wala naman po akong pinagsabihan ng tungkol kay Eryong ah. Saka, ngayon nga lang po tayo nagkita eh. Pakinggan mo na lang ang sinasabi ko, bata. Dahil kahit ano pang paliwanag ko sa'yo, hindi na magpabago ang katotohanang wala na ang kaibigan mo. Muling wika ni Mang Julio. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya ng mga oras na yon. Kaya pinili namin ni Kap Simon na isama ito sa tahanan nila Eryong. Ito ang unang beses na bibisita uli ako sa bahay nila. Sa loob ng 2 taon, malaki na ang pinagbago ng lugar. Sira-sira na din ang mga dingding nito dahil sa kalumaan. Nang makita ni Kuya Nardong paparating kami, kagad itong sumalubong. Pinuntahan namin ang silid ni Eryong. Laking gulat ko dahil wala man lang nagbago sa katawan nito. Ganun pa din ang kalagayan ng kaibigan ko. Hindi nagsasalita si Mang Julio ng mga sandaling yon. Naglakad na lamang ito palapit sa higaan ni Eryong. Nagtanong naman sa akin si Kuya Nardo kung sino ang kasama namin. Kuya Nardo, taga-Angono po siya kuya eh. Kilalang albularyo doon. Si Kapitan ang nagreto sa kanya. Alam mo bang papasok pa lang ako sa bahay, kwinento niya na sa akin yung nangyari kay Eryong? Tugon ko sa kanya. Alam kong nagulat si Kuya Nardo sa sinabi ko. Bihira ang ganoong kakayanan ng isang albularyo. Kaya alam ko sa sarili kong totoong manggagamot ang isang to. Wala siyang dalang gamit, kundi isang maliit na botelya ng langis at libreta. Makailang ulit niya itong ginawa, hanggang sa abutin ng halos 2 oras ang matanda. Tumayo ito. Laking gulat ko dahil pawis na tila tumakbo ng napakalayo. Nagbuntong hininga ito at humingi ng tubig. At matapos uminom, muling naupo at hinarap sa Eryong sabay wikang,
Hindi na natin may babalik pa ang kaluluwa ng kaibigan mo dahil kinonsumo na ito ng mangkukulam na nagsumpa sa kanya. Pero maaari kong tuntunin ang sukab na yon at patayin. Nasa sa inyo ang desisyon. Ako naman ay tatalima lamang sa gusto niyong mangyari. Wika ni Mang Julio. Nagkatinginan kami ni Kuya Nardo at sabay na tumugon. Patayin niyo na lang po, Manong. Para kahit papano, matahimik na ang kaluluwa ng kaibigan ko. Tugon ko sa kanya. Kung ganon, maghanda kayo ng itim na tela at itakip niyo ito sa mukha ng kaibigan mo. Magsindi ka din ng 5 itim na kandila. Pausukan mo ng insenso at kamangyan ng buong paligid ng tahanan. Bantayan mo din ang silid na ito para walang ibang makapasok. Wika ni Mang Julio. Matapos kong gawin ang inutos niya, lumuhod ito sa maliit na altar na ginawa ko kung saan nakatirik ang 5 kandila. Nagtataka ako kung paano niyang gagawin ang pagpatay sa mangkukulam. Gayong nakaluhod lamang naman siya at nagdarasal. Hindi ko na inabala ang matanda. Sa halip, hinayaan ko siyang ituloy ang ginagawa. Ilang minuto ang nakalipas. Tumayo ito. Humarap kay Eryong. Hinawakan niya ito sa noo. Muling nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong yun, saksing buhay ako kung paanong umangat ang katawan ni Eryong mula sa higaan. Nanginginig ang matanda. Habang palakas ng palakas ang pag-uusal, bigla ang bumagsak ang katawan ng kaibigan ko. Ilang sandali pa dumilat ito habang nakatitig ng masakit kay Mang Julio. Pangalan mo? Tanong na matanda. Ngunit hindi ito sumasagot. Akmang lalapitan ko na sana nang bigla naman akong pigilan ni Kapitan Simon. Hindi na siya ang kaibigan mo, Quintin. Ang pumasok sa katawan ni Eryong ay kaluluwa ng mangkukulam na naglagay sa kanya ng sumpa. Wika ni Kap Simon. Muling nagsalita si Mang Julio. Ngunit patuloy lamang na nagmatigas ang kung sinong nilalang na nasa katawan ng kaibigan ko. Makikipagmatigas ang kapasakin. O sige, ituloy mo lang yan. Wala akong pake kung abutin tayo ng taon sa ganitong kalagayan. Wika na matanda. Humahalakhak ng malakas si Eryong. Ngunit alam kong hindi sa kanya ang boses na lumalabas sa bibig. Itinuloy na matanda ang ginagawa hanggang sa tila sumuko na ang nakasanib sa kaibigan ko. Sumusuko na ako. Sasabihin ko na ang pangalan ko. Pero wala na din naman itong silbi. Dahil hindi nyo alam kung nasan ako. Wika ng mangkukulam. Ganun ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa katawan ng taong ito? Kung hindi ko natunto ng kinaroroonan mong hayop ka, hindi ko nahihilingin pang ibalik ang kaluluwa ng taong ito. Dahil alam kong ginamit mo na yon para pagkunan ng lakas mo. Nandito ka para magsilbing patunay na kaya kong pumatay ng mangkukulam mula sa kinauupuan ko at kung saang lupalop ka man ng mundo nagtatago. Tugon ni Mang Julio. At dahil alam niyang wala nang mapapala sa mangkukulam, lumingon ito sa salamin at sinabing papatayin na niya ito. Nag-usal ng dasalang matanda sa daliri. Itinutok ito sa leeg ni Eryong at ginilit ng marahan. Nanginginig ang katawan ni Eryong habang sumisigaw ito. Ngunit ang boses na lumalabas sa bibig ay yung parang nalulunod sa sariling dugo.
Ilang sandali pa, muli nang nawala ng malay si Eryong. Nagpahinga ng sandali ang matanda at tumayo. Sabay sabing, Ilibing na ninyo ang katawan ng kaibigan mo. Kailangan na niyang mamahinga. wika ni Mang Julio. Tumutol naman ang ina ni Eryong sa kadahilan ng humihinga pa ito. Ngunit ipinagdiinan ng matandang wala ng pag-asa pang magising ang binata. At kapag hindi pa nila ito inilibing, maaaring pamahayan ito ng masasamang espiritu na pwedeng maging dahilan ng kapahamakan, hindi lamang sa kanila, kundi maging sa lahat ng mga nasa paligid. Wala na kaming nagawa kundi sundin ang sinasabi ng manggagamot. Kinabukasan, inihanda ang libing ng aking kaibigan. Hindi nila ito inilibing sa sementeryo. At sa halip, dinala nila ito sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija. Doon pinatayuan ng maliit na museo. Hindi nila ito nilibing sa lupa sa pag-asang muli itong gigising. Saksing buhay ako nang ipasok sa nicho ang katawan ng kaibigan ko. Ako ang huling humawak sa kamay. At alam ko sa sarili, humihinga pa ito at mainit pa ang katawan. Labag sa aming lahat ang ilibing sa Eryong. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, hindi namin pwedeng ibuwis ang buhay ng nakararami para sa kapakanan ng iisa lamang. Ilang taon din ang nakalipas matapos ilibing ang katawan ni Eryong. Wala itong basbas mula sa pari, kaya naman naisip nilang ilabas ang katawan nito sa nicho upang pabasbasan. Maniwala man kayo sa hindi, buong buo pa ang katawan ni Eryong. Nagpapawis pa ito na parang buhay na taong natutulog. Maging ang pari at mga kasamahan nito, hindi makapaniwala sa nakita. Pinakiusapan na lang namin itong basbasan para muling maibalik sa huling hantungan ang aking kaibigan. Nangilabot ang lahat na matapos magbasbas ang pari. Dahil unti-unti nang naagnas ang katawan ni Eryong. Patunay lamang na tuluyan na itong namahinga. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Luis. Taong 1987. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito ay malapit ng mag-undas. Nga pala, nasa edad 14 anyos na si Luis na mga panahong yun. 29 na araw na noon ng Oktubre. Sembreak na sa eskwela. Kaya naman nagbakasyon muna ang pamilya ni Luis sa Aklan. Ang kanilang bibisitahin ay ang lola niya na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Flor. Nanay ito ng kanilang ama. Ang isa pang dahilan ng kanilang pagpunta upang dalawin ang kanyang lolo sa sementeryo. Taon-taon nila itong ginagawa sa tuwing nalalapit na ang araw ng mga kaluluwa. Kaya mula Maynila, bumabiyahe sila papuntang Aklan. Tumatagal ng halos isang araw ang kanilang paglalakbay. Isa lamang ang kapatid ni Luis, na tawagin na lang natin sa pangalang Albert. Mas matanda siya dito ng 2 taon. Wala silang ibang ginawa sa probinsya kundi ang maglaro at kumain. Isang hapon, napagpasyahan nila Luis at Albert na maglibot sa buong baryo. Naiinip na sila sa loob ng bahay. Hindi na sila nagpaalam sa kanilang mga magulang dahil hindi naman magtatagal. Nang maglibot silang dalawa, doon nila napagtanto na wala palang mapapasyalan doon. Gawa ng puro puno lamang ang makikita. Napakakipot ng kalsada. Mangilan-ngilan lamang ang mga bahay.
Mas marami pang mga alagang hayop roon kesa sa mga tao. Yung mga tahanan namang nadadaanan, nangangamoy dumi ng pabo o hindi kaya itik. Pero sa kabila nun, mababait naman ang mga tao sa lugar. Sapagkat kahit hindi sila kilala ng mga ito, bumabati sa kanila. Yung iba pa nga ay alam na taga Maynila sila. Sa tingin ng magkapatid dahil bagong mukha sila roon. Mga iho, maaari lang kayong maglibot dito sa baryo natin. Pero ang paalala ko sa inyo, wag na wag kayong magpapakalayo ha. Wag kayong lumabas sa lugar na ito dahil mahirap na. Seryosong bilin sa kanila ng isang matandang lalaking bumati sa kanila. Nagpakilala ito sa pangalang Damian na nagmamay-ari ng isang itikan. Kaya't nang marinig ito ni Luis, nahiwagaan siya sa sinabi ng matanda, kaya dali-dali siyang nagtanong. Mang Damian, ano po bang meron sa lugar na yon? Ramdam namin na sobra kayo nababahala eh. Tanong ni Luis. Nakitaan nila ng takot at pagkaputla ang matanda. Namagitan ang ilang segundong katahimikan sa kanila. Pero maya-maya pa, nagwika si Mang Damian. Hindi ko intensyong takutin kayo. Pero maraming aswang roon. Kaya delikado para sa inyo ang magpunta doon. Hindi natin alam ang takbo ng kanilang isipan. Kaya't kung maaari, wag na wag kayong pumunta roon. Wala ba sa inyong nagsabi nun? Teka mga iho, sino pala ang kamag-anak nyo dito? Tanong ni Mang Damian. Sobrang nagulat si Luis sa nalaman. Ramdam niyang ganun din ang reaksyon ng kapatid. Pero may bahagi sa utak niya na hindi naniniwala sa sinabi ng matanda. Sa palagay niya, baka nagbibiro lamang ito. Lalo na't nang matapos sabihin sa kanila ni Mang Damian ang tungkol sa aswang. Mula sa seryosong mukha kanina, bigla itong ngumiti na para bang nagbibiro lamang. Kaya tumawa na lamang silang magkapatid. Sumagot si Luis na yung kamag-anak nila roon ay si Lola Flor. Nang marinig naman yun ng matanda, napatango lamang ito. Maya-maya ay nagsabi ito sa kanila na umuwi na sila ng tahanan at baka hinahanap na sila ng kanilang lola. Bukod sa magtatakip silim na ng mga oras na yun, makulimlim na rin ang kalangitan at nagbabadya ang malakas na ulan. Kaya't wala nang mapagpipilian ang magkapatid kundi ang umuwi. Pero bago sila umalis sa harapan ng tahanan ni Mang Damian, nagulat si Luis sa kanyang nadiskubre. Paano ba naman? Noon niya lamang napansin na putol pala yung isang kamay ni Mang Damian. Pero hindi niya naabutan ang matanda. Tatanungin niya sana ito kung anong nangyari roon. Gawa ng pumasok na ito sa loob ng tahanan. Kaya't habang naglalakad pa uwi, napag-usapan nila yon. Pero ang naging komento ni Albert ay baka pinanganak na talagang gano'n ng matanda. Nakumbinsi si Luis sa sinabi ng kapatid. Pero sa hindi malamang dahilan, sumasagi sa isipan na parang may pinagmulan yung pagkaputol ng isang kamay ni Mang Damian. Ngunit iwinaglit niya lamang yon sa isipan. Noong makauwi na sila sa bahay ay napagalitan sila ni Lola Flor. Sa kadahilan ng hindi pa kabisado ang lugar, naglalakwatsa na sila kung saan-saan at baka makarating pa sila sa baryo ng mga aswang. Dahil sa narinig, nagkatinginan sina Luis at Albert. Lola, totoo po ba talaga yung aswang? Naikwento rin sa amin yan ni Mang Damian eh. Yung matandang lalaki na may-ari ng itikan. Siguradong kilala nyo yun. Taga rito rin po siya eh. Tsaka, bakit nga po pala naputol yung isang kamay niya, Lola?
Wika ni Albert. Napatitig ng seryoso sa kanya ang matanda at sinabing, Aba oo, kilala ko siya. Apo, matagal na siyang nakatira doon. At alam niyo ba kung bakit naputol yung isang kamay niya? Noong mabata-bata pa siya. May naging kaibigan siya na akala niya totoo sa kanya. Pero sa huli, nalaman niyang aswang pala ito. Nakarating siya sa tirahan ng pamilyang aswang at huli na nang matuklasan niya na may balak pala ito sa kanya. Nanlaban pa siya sa mga yon, pero hindi nakaligtas yung kamay niya dahil kagad siyang sinakmal ng elemento. Mabuti kagad siyang nakatakas. At noong iparating ni Damian sa kanya mga kamag-anak yung sinapit niya, kagad nilang nilusob yung tahanan ng aswang. Pero laking malas nila sapagkat tumakas na mga ito. Pero alam nyo yung napakasaklap na nangyari. Natagpuan nila yung kamay ni Damian sa mesa, pero buto na lang. wika ni Lola Flor. Dahil dito, sobrang kinilabutan yung dalawang magkapatid. Hindi nila inaasahan na ganun pala ang tunay na sinapit ni Mang Damian. Ang dagdag pa ni Lola Flor, wala ring nakakatukoy kung sino pa ang mga aswang sa lugar na yon. Gawa ng mahirap magsuspetya. Kaya't ang mahigpit na bilin sa kanila ng matanda, wag na wag silang lalabas ng kanilang baryo. Dahil ang mga aswang ay magaling manghikayat ng tao para gawin kang kaibigan. Pero sa huli, gagawin ka lamang palang pagkain. Kagad namang sinagundahan ng ama't ina ang sinabi ni Lola Flor. Kaya ang paalala ng ama, hindi lahat ng mukhang matino ay totoong tao. Magaling manlinlang ang mga aswang, kagaya ng kanilang mga nagiging anyo at binibigay na pagkain sa kanilang biktima. Dahil sa sobrang takot, tinandaan ito ni Luis at Albert. Pero hindi na nila natanong sa kanilang ama kung anong meron sa pagkain ibinibigay ng mga aswang. Nang sumunod na araw, at 30 na yon ng Oktubre, napagpasyahan ng tatay, nanay at lola nilang bumisita sa puntod ng kanilang lolo. Medyo malayo-layo ang sementeryo mula sa kanila. Kinakailangan pang sumakay ng jeep. Noong naroon na sila, naglinis sila ng nicho, nagtirik ng kandila at naglagay ng bulaklak. Inabot sila ng hapon sa lugar na yon. Naroon sila magdamag upang magkwentuhan at para na rin magpiknik. Noong kasing mga panahong yun, pwede pang magdala ng pagkain sa loob ng sementeryo. Malawak yung Bermuda grass at higit sa lahat, sariwa ang hangin dahil pinapalibutan ng sari-saring mga puno. Tamang-tama naman para sa magkapatid ang lugar na yon, sapagkat nagdala sila ng saranggola na kanilang ginawa para magpalipad. Habang nagpapalipad si Luis, hindi niya inaasahan na malakas pala ang hangin roon. Kaya kung saan siya dalhin ng saranggola ay doon siya tumatayo. Hanggang sa napadpad siya sa likod ng sementeryo, kung saan mas marami ang puno at walang ni isang tao maliban sa kanya. Habang tuwang-tuwa siya at abala sa paghatak ng sinulid, bigla siyang nakarinig ng mahinang pag-angil sa likuran. Nakakasiguro siyang hindi yung galing sa mabangis na hayop dahil napakalalim ng tinig nito na para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kaya naman, nawala ang atensyon niya sa ginagawa. Lumingon ito sa likuran. Magtatakip silim na rin ng mga oras na yon, kaya medyo may kadiliman na. Noong lumingon siya, meron itong nakita na isang nilalang na nakadapa at mabilis na tumakbo sa pinakasulok ng kakawayan. Kaya naman sinundan niyo ni Luis. Ngunit labis niya itong pinagsisihan. Medyo hindi naman siya nagpakalayo. Kaya nga lang, yung lugar na napuntahan bukod sa mapuno,
may matataas ring damuhan. Habang naglalakad papalapit sa damuhan, naririnig niya na may umuungol na baboy sa likod nun. Nagtataka siya kung bakit nagbago ang tinig ng hayop na yon. Kaya naman sa labis na kuryosidad, hinawi niya ang mataas na damuhan. Halos mahimatay ito sa nasaksihan. Hindi niya inaasahan na hindi pala yun hayop, kundi isang tao na namumula ang mga mata. Halos sakupin na ng bunganga nito ang muka. Malalaki ang mga ngipin at tinutuluan ng napakalapot na laway. Unang beses siyang makakita nun, masasabi niya sa sarili na mas nakakatakot pala sa personal ang itsura ng aswang. Nagsisigaw si Luis habang tumatakbo palayo. Nabitawan na rin niya ang hawak na saranggola. Kaya nang makabalik na siya sa sementeryo, pinagtitinginan siya ng mga tao doon. Samantalang yung mga magulang naman, nagmamadaling lumapit sa kanya. Tinanong kung ano ang nangyari. Sinagot nito ni Luis na sa bahay na niya ikukwento. Wala nang nagawa ang pamilya kundi ang umuwi na lalo't magagabi na rin ang mga oras na yun. Pagka-uwi sa tahanan, doon niya ipinagtapat ang buong pangyayari. Nang marinig ito ni Lola Flor, gulat na gulat ito at maya-maya pa, sinabi nitong, Sinasabi ko na nga ba kasi ikaw, lumalayo ka pa sa amin. Di ngayon nakakita ka na ng aswang. Nakakatakot sa personal, hindi ba? Kaya nga ang laging bilin ko sa inyo, wag na wag kayong magpapakalayo. Oo't 14 anyos ka na, Lois. Nagbibinata ka na. Pero kailangan mo pa rin sumunod sa akin at sa mga magulang mo. Maliwanag ba? O siya mga apo, tulungan niyo ako maglagay ng pangontra sa palibot ng bahay. At baka sumunod pa yun dito. Mahirap natin di kayo nun lolobayan. utos na matanda sa dalawa. Kaya't naglagay nga sila ng pangontra sa harapan, mapalikod o mapaloob ng tahanan, kagaya ng asin, buntot pagi at bawang. Lumipas ang mga araw na naging normal naman ang lahat. Payapa ang kanilang pagbabakasyon. Ngunit isang tanghali, habang nagsasanay ng pagtitirador si Luis sa labas, yung kapatid naman ay nasa loob ng tahanan habang tinutulungan ang kanilang magulang sa pagluluto ng kanilang pagkain. Biglang may lumapit sa kanya na isang dalagang kaedaran niya rin. Nagpakilala ito sa pangalang Jessica. Pasensya na sa istorbo, pero napapunta lang ako dito para maimbitahan ka sa darating na fiesta sa aming lugar. Kung gusto mo isama mo pa yung kapatid mo. Pero teka, anong pangalan mo? Tanong ni Jessica. Tumugon naman si Luis. Luis nga pala yung pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala, Jessica. Isa lang naman yung kapatid ko Pero saan pala matatagpuan yung lugar nyo? Tanong ni Luis. Sumagot naman ang dalaga at sinabing magkita na lamang sila sa lumang kapilya na malapit lang rin sa kanila. Mga bandang hapon sa susunod na araw. Masaya ang pista at marami pang handa. Gawa ng magaling manghikayat si Jessica at napakaganda. Hindi na nakatanggi si Luis. Pero may bilin sa kanya ang babae. Huwag iyong sasabihin sa mga magulang at baka hindi sila payagan. Sumang-ayon naman si Luis sa paalala sa kanya na magandang dalaga. Hindi nagtagal. Umalis na ito. Kaya kinagabihan, habang magkatabi sa higaan sina Luis at Albert, naikuwento niya sa kapatid yung tungkol sa magaganap na pistahan sa kabilang baryo. Ang sabi niya, inaanyayahan lamang siya ng isang babae. Nagtanong ito kay Albert kung sasama ba ito sa kanya. Noong una, nag-aalangan pa ang kapatid.
Lalo't baka yung lugar na pupuntahan nila ay maraming aswang. Subalit natawa si Luis sapagkat malayong maging aswang ang itsura ni Jessica. Napakaganda ng wangis nito at mukha talagang mabait. At dahil sa pamimilit ni Luis, napapayag niya si Albert. O sige kuya, papayag na ako. Sasama ako sa'yo pero hindi tayo doon magtatagal ha. Makikikain lang tayo. Nakakasawa na kasi yung mga pagkain dito eh. Di tayo nakakakain ng karne. Wika ni Albert. Nang marinig ito ni Luis, bakas dito ang labis na tuwa at sinabing, Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palaging sumasama sa akin. Oo, di naman tayo magtatagal dun. Saka minsan lang naman tayo bumibisita dito sa probinsya eh. Kaya dapat sulitin na natin yung bakasyon. Pero pakiusap ko lang sana Albert ha. Huwag na tayo magpaalam kay nanay at tatay. Kahit kay lola. Sigurado kong hindi naman nila tayo papayagan eh. Wika ni Luis. Napatango na lamang si Albert. Maya-maya ay nagyaya na itong matulog gawa ng antok na. Nang sumunod na araw, 4:00 ng hapon ay dito na nila sinimulang magpunta sa kapilya. Subalit pagpunta nila roon, wala pa si Jessica. Kuya, dito ba talaga yun na pag-usapan yung dalawa? Baka naman nakalimutan mo na yung mukha nun. Wika ni Albert. Napatango naman si Luis at sinabing baka napaaga lang sila. Maghintay lamang kahit kalahating oras at hindi nga nagtagal. Nakita na ni Luis si Jessica. Kaya kinawayan niya ito habang nakangiti. Pero ang pinagtataka niya ng mga sandaling yun, bakit may kasama itong matandang babae? Hindi man sa pagiging mapanghusga, pero ayon kay Luis, sobrang nakakatakot ang anyo na matandang ito. Kubang-kuba ang likuran, puting-puti na rin ang buhok at kulukulubot ang balat. Pero sa kabila ng katandaan, matatalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanilang dalawa. Hindi lang alam ni Luis kung sadyang malalim lamang yung mga mata ng matanda. Pero basta, ganun yung nakikita niya sa taong yun. Nang makalapit na sa kanila si Jessica, humingi ito ng paumanhin sa kanila sapagkat ang akala nito 5:00 pa sila pupunta sa tagpuan. Ipinakilala rin ni Jessica sa kanila ang matanda. Lola pala niya ito at ang pangalan ay Manang Biray. Napansin ni Luis na noong makalapit na ang mga ito sa kanila, biglang nawala ang talim sa mga mata ng matanda na para bang napalitan ng labis na pagkatuwa. Napangiti pa ito sa kanila ng oras na yun. Halina kayo mga bata. Sumama na kayo sa amin. Marami kaming handa sa bahay at sigurado magugustuhan ninyo ang mga putahe. Malumanay na sabi sa kanila ng matanda. Napahagikgik pa ito sa dulo. Kaya naman, naglakad na sila papunta sa baryo nila Jessica. Napakaliblib ng lugar na yon. Lupa lang ang daanan at wala pang kalsada. Maraming puno ng mahogani sa paligid at lagtaw-lagtaw pa ang mga kabahayan. Kubo lang rin ang madalas matatagpo ang tahanan doon. Natatabunan pa ng makapal na halaman. Pero may isang bagay na ipinagtataka ang magkapatid nang makarating sila sa lugar na yon. Walang mga banderitas na nakasabit at wala ring mga taong nagkakasiyahan o nagpapatugtog ng malalakas. Ang nakikita lang nila ng mga oras na yon, mga taong naghahanda ng masarap na pagkain sa harapan ng bahay. Kadalasan yung mga handa na nakahapag, mga karne na may malalapot na sarsa. Pero hindi na nila yon inusisa kay Jessica.
Sa isip ni Luis na mga sandaling yon, baka ganun yung klase ng luto na gustong gusto ng mga tao. Ngunit ang isa pa sa pinagtataka nila ng mga sandaling yon, kung bakit titig na titig sa kanila ang mga tao doon. Umaakto pa ang mga yon na parang gusto silang lapitan. Pero sumigaw si Manang Biray na bisita nila ito. Kaya nang marinig iyon ng mga tao, isa-isa ang mga yon na bumalik sa kani-kanilang pwesto. Pero hindi pa rin naaalis yung pagkatitig noon sa kanilang dalawa, na para bang malaki yung interes sa kanila ng mga ito. At noong makapasok na sila sa bahay nila Jessica, napansin nilang ganun din ang handa nito. Kaya't nag-aalangan na si Luis at Albert na magtagal sa lugar na yun. Bumati na lamang sila ng masayang pagdiriwang. Matapos yon, nagpaalam na silang umalis. Pinayagan naman sila ni Jessica at ng matanda dahil baka hanapin na sila ng kanilang mga magulang. Kaya't ang ginawa na lang nito, pinagbalot na lang sila ng pagkain. Pagkatapos sinamahan sila ni Jessica na makabalik sa kapilya. Noong makarating sila roon, may sinabi sa kanila si Jessica na mga kataga na hindi nila ganap na maunawaan ng mga sandaling yon. Kapag natuklasan niyo kung ano ba talaga yung tunay na anyo ng pagkain na yan, sana maging magkaibigan pa rin tayo, ha? Wika nito. Tatanungin pa sana ni Luis kung anong meron sa pagkain. Subalit dali-dali na itong tumakbo sa hindi malamang dahilan. Mag-aalas 7 na ng gabing yun. Kaya napagpasyahan ng dalawang umuwi. At noong naroon na sila sa tahanan, hindi nga sila nagkamali sa kanilang hinala. Hinahantay sila ng magulang pati na rin ni Lola Flor. Kaya tinago nila ang supot ng pagkain sa likuran. Subalit hindi nila yon natago dahil mapanuri si Lola Flor. Galit na galit itong nagtanong kung saan sila nagpunta. Nakakuyom na rin ang kamao ng ama. Kaya sinabi nilang nagpunta sila sa kabilang baryo para makipista dahil may nag-alok sa kanila roon. Pero hindi din naman nagtagal. Nang marinig yon ni Lola Flor, pinapalabas nito sa kanila yung tinatago nilang pagkain. Kaya naman ipinakita na lamang nila ito. Kumain ba kayo ng pagkain na ito? O tumikim man lamang mga apo? Diyos ko, akin na yan. Papatakan ko yan ng kalamansi para malaman ninyo. Wika ni Lola Flor. Ibinigay naman nila ito sa kanilang lola. Pero sumagot si Luis na hindi sila tumikim ng kahit ano roon. Kaya kagad kinuha ni Lola Flor ang pagkain nakalagay sa styrofoam. Pinanood nila ang nangyari sa pansit at lechon. Saka sa adobo makaraang pataka ng kalamansi. Napasinghap sila at nangilabot dahil sumangsang ang ulam na yon at may nagsulputang mga uod. At yung sarsa pa nga ng lechon, naging malapot na dugo at kumakalat pa ang masangsang na amoy. Ang sabi sa kanila ni Lola Flor, maaaring hindi sila nito nais gawing pagkain, kundi upang hawaan para maging kauri. Doon lamang naalala ng magkapatid yung huling sinabi sa kanila ni Jessica. Ito pala ang ibig sabihin nun. Kaya magmula nun, hindi na sila kailanman dumayo sa ibang lugar para makipista. Matinding kilabot ang bumalot sa magkapatid. Dito lamang napagtanto ni Luis na kaya pala kusang gumagalaw ang katawan dahil napasailalim siya sa mahika ng mga aswang. Laking pasasalamat nila sa amang may likha dahil nakapasok sila sa loob ng baryo ng mga aswang at maswerteng nakalabas ng buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan.
Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.